Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Diyos ko, mukhang malungkot ang kalangitan ngayon mga kabayan. Nakita nyo naman po, dating tag-init, talagang tuyot na tuyot po yan mga kabayan. Wala kang makikitang tubig, pero ngayon po mga kabayan, no, nung nakaraan pagdaan namin, talagang punong-puno ito at nabawasan na po yung mga kabayan. Dahil Diyos ko po mga kabayan, dati nagreklamo tayo, super init po ng panahon natin. Pero ngayon naman po mga kabayan, bahaba na po sa ibang lugar, no? At ngayon nga ay may parating na bagyo po mga kabayan, kaya meron tayong mabalikan ngayon sa hapong ito dahil kawawa yung kanyang sitwasyon, yung kanyang tinutulugan mga kabayan, no? Walang iba kundi si Kuya Domingo. So tara mga kabayan, samahan niyo po kami dahil ako'y natutuwa nung nakaraan mga kabayan ni Kuya Domingo, no? Dahil sa simpleng luto ko mga kabayan, sa simpleng ulam na dala natin sa kanya, pero napakasaya sa pakiramdam, no, na super sarap ng kanyang pagsigop ng sabaw, no, at nakitaan mo talaga siya na sarap doon sa kinakain niya at uhaw na uhaw doon sa pagkain niya na matagal na siguro niya hindi natikman kasi siyempre puro pulot-pulot ng or kalaka na lang kung ano yung napupulot dyan sa tabi-tabi or nagbibigay sa kanya. Yun na lang po yung inaasahan niya. Pero nung dumating tayo sa buhay niya, na kahit paano ay napatikman naman natin sa kanya yung mga natikman niya noon na matagal na panahon na hindi niya na natikman. Kaya ngayon sa hapon mga kabayan, pasyalan natin muli. Kaya tara, samahan niyo po kami. So ayan po mga kabayan, nadat na natin si Kuya Uming na nangunguha ng gatong dahil alam siguro niya na may bagyo ngayon, kaya nag-ipon ng panggatong si Kuya Uming. So ayan po mga kabayan, tamang-tama yung ating dating. May ginagawa si Kuya Uming. Marami na po pala siyang kuhang mga panggatong niya. No, sa katunayan po pala mga kabayan ay nagsasaing. Hi po Kuya Uming. Kumusta? Kumusta po kayo? Anong niluluto niyo po? Kanin? Oh. Ang galing niyo po mag-file ng panggatong niyo Luto na po ba? Ayan, luto na po mga kabayan. Tapos, anong isusunod niyo pong ulam? Anong isusunod niyo pong lutuin? Ano po ito? Ano po ito? Po? Sunog na bigas. Bakit nasunog? Kape? Ginawa niyong kape? Sabi ko na nga ba Wala na po kayong kape? Naubos na? So ayan po mga kabayan. Siguro yung bahaw, tinutong niya o yung sobra-sobra niya ginawa ng kape ni Kuya Uming. Sa bagay kami noon mga kabayan, yung kape, mais. Hala Kuya Uming, baka pakibaba po sa sa apoy, kaya niyang abutin yung niyo po. Dapat tinaas-taas yung kunti. Kasi ayan po, kaya po niyang sunugin yan. Ito po. So ayan po mga kabayan, no? May gagawin pa sana ako bago ko lutuin kasi mamaya ko na sana lutuin. Kailang tamang-tama naman po pagdating natin ay nakaluto na siya ng kanin. Kaya unahin ko muna ito mga kabayan. At nakita naman din natin dyan, no, na talagang nag-uumpisa na, umulan na mga kabayan, kaya sige, unahin natin. Kuya Domingo, pakibaba nyo po ito kasi delikado ha. Sige, may tubig po tayo. Kuya Uming. Hala, walang tubig.
Wala lang tubig Kuya Oming sa loob? Meron pa po. O, pakilagay nyo po dito para magluto tayo. Kuya Oming, Baka mag-apoy. ito po, delikado ha. Okay yung ginawa nyo, pero ito, ibaba nyo po. Tanggalin nyo po ito. Dito na nyo na lang po ilagay ha. Tibayan nyo na lang po yan. Kasi ito kaya yung sunugin, abutin ng ano. Saka mahirapan din po kayo magluto kasi nakasagad yung ano, yung lagay ng panggatong nyo at saka kalan. O, dito nyo na lang po ilagay para dito na ako magluto. Dito po. Ayan, okay. Hugasan muna natin yung manok. Kalahati lang binili ko kasi madalas naman ang daan namin dito. Kalahati lang muna, baka mamaya kasi mapanisan, walang ref. Sama na, wala ng tubig. Na rin ako ng maraming ricados para may magamit po siya dito mga kabayan. Ayan. Nakakatuwa magluto mga kabayan kasi hindi ka mapapahiya ni Kuya Oming sa niluto mo dahil talagang sarap na sarap siya. Nakakatuwa magluto. Lutuan mo siya ng ulam. Mukhang mahilig siya sa sabaw. So ngayon may sabaw ulit. Yan, so mag-isa na tayo. Bilisan natin kasi dagdagan na to ng anong apoy. Ha? May nagtatanong? May tao? Saan? Dalawa? Sino yon? At tinanong nilang bahay. Ibibinta to? Bantayan na. Bantayan mo daw. Tutol dito no? Ano sabi po nila, bantayan mo? Nagbantay sila. Hindi ka pinagalitan? Mga kabayan, lagyan na natin yung sibuyas. Ganito lang ako simpleng tinulang manok. May mga kaldero na po Kuya Oming mga kabayan ha. Kailang, yun nga, kung hindi nga ako dumating, buti nga yan yun na yung ginagamit niya. Yung bago nating bigyan na kaldero. No, nakaraan, kahit may bago siyang kaldero, ang ginamit niya, ito, pang ano niya, pang saing. Ngayon, iba na. Ginagamit pa rin niya. May dalawang kaldero binili ko sa kanya. Masinop kasi si Kuya Oming, kaya ayaw siguro niya madumihan yung bago niyang kaldero or gamit. Kompleto na po si Kuya Oming. Bukod doon sa sinasabi niyo po, suggestion niyo po na table, no, at saka upuan. Mahirap po kasi maglagay ng lamesa dito mga kabayan. Baka masita na si Kuya Oming. Kasi meron ditong nakausap na kay Oming, no? Ngayon or nung una nakikita ay okay lang kasi simple, kumbaga simpleng bahay kubo lang. Baka mamaya kasi maglagay tayo ng mga gamit na ano na iba pa, no? Imbis na okay si Kuya Oming dito, pag napansinan niya parang bahay na talaga, baka mamaya mag-isip na yung may-ari na tuluyan talagang dito titira, kumbaga. Kaya tama na
Boy Scout naman si Kuya Oming eh. No, at siya lang naman mag-isa. Ano na lang muna, cowboy lang muna. No, tiis-tiis lang muna sa walang lamesa. Ang importante ay may mga gamit po siya. Yun yung importante doon at mayroong makakain. No, yung iba ay saka na lang po yan. Tulad niyan, yung tolda talagang lalagyan natin. No, mamaya check natin yung in-extension niya. Magluto po muna tayo. So habang inaantay natin yan, no, ay maghiwa muna tayo ng sayote. Tapos itong dahon ng sili, Masarap sana malunggay din, pero kung ako mas gusto ko to malunggay lang siya kung papaya. Pero pag yung ano lang sayote, ito ang gusto ko i-partner. May pumunta po dito mga kabay no nakaraan. Ay hindi naman pumunta. Accidentally lang po mga kabay na nagkataon na nandito kami. Tapos may dumaan na mama. Nagtanong lang naman sa akin. Sino ba daw tayo? Tayo ba daw, ano bang ginagawa daw ba natin dito? Sabi ko, tumulong lang po kay Kuya Domingo sa kailang nagmamadali na po siya. Hindi ko na siya natanong pa or nakausap kasi nagmamadali siya. Hindi ko rin lang kung siya ba may-ari. Siguro ewan ko, napadaan lang din siguro siya dyan. No, pero kung nagtagal siya na marami siyang tanong sa akin, ay talagang makakausap ko na. Kung pwede sana kahit man lang maglagay tayo ng kubo na kapiraso. No, at least nakapagpaalam na tayo sa may-ari. Kailan nagmamadali yung mama kaya hindi na natin nakausap. Kayo ba tumutulong? Sabi ko, opo. Buti naman. Yun lang naman ang ano niya, ang sagot niya. Tapos umalis na kaagad. Hindi na nagtagal. Kaya mahirap po maglagay dito na kung ano-ano ay mamaya, no, hindi natin alam, okay lang. Tapos nadagdagan, baka mamaya paalisin na tuloy. Imbis okay lang ganito, yung simple lang. Para at least kung paalisin, hindi mahirapan. So ito, sayote mga kabayan, pag nagbalat ka ng sayote, ganiri muna bago hiwain para hindi didikit yung dagta doon sa palad mo o sa kamay mo. Ayan, gaganyanin muna daw. Sabi naman nila. Naniwala din ako kaya ginaya ko na lang mga kabayan para walang maraming paliwanag. Ayan o. So kasi pag hindi naalis yan, pupunta yan sa kamay mo. Tapos mag-yellowish. So ganun lang siya. Ganyan. Bago balatan. Si Kuya Oming po mga kabayan, habang nagluluto tayo, nag-igib si Kuya Oming. Kasi paparating yung ulan. Kaya ito muna inuna ko. Naku, ang sarap na naman ng higop nito ni Kuya Oming, lalo na sa ganitong panahon mga kabayan. Pag tag-ulan ako, kahit ano-ano lang maisipan mong pagkain. Ang sarap, kumain ng kumain, magkape, maglaga ng mga root crops, saging sabay, laga with matching sausawan, kamuting kahoy, kamuti, ay naku po. Ang kaigihan na po mga kabayan ni Kuya Domingo, no, tumira siya dito pero alam niya yung kanyang ginagawa. No, napapansin ko sa kanya, alam niyo po itong bahay niya na nabuo. Mga laya po yan ha, yung mga napuputol po yan nandiyan. Hindi yan mismo na siya yung nagputol o nagtabas ng mga puno dyan para gawin niyang bahay. Hindi po. Mga pulot-pulot po niya yan, mga natumbang mga ipil-ipil dyan, yung mga sanga, yun ang pinagkukuha niya at binuo itong bahay kubo. Nakita nyo naman po na walang bagong putol dyan o walang malalaking puno dyan, puro malilinggit na pulot-pulot lang.
So yan po yung mga kabayan. Hanggat maari sa isipan niya ay hindi niya gagalawin itong mga puno dito. Ayan po, nakikita nyo, malapit lang. Kung gustuhin niya, putulin niya yan eh. Ayan, di ba? Kung gustuhin niya, putulin niya, gawin niyang pang-poste yan, etc. etc. Maraming magagamit at lalo na dito sa likuran niya. Kaya lang hindi po siya ganun. Doon siya kumukuha sa mga may napuputol na kahoy. No, doon siya kumukuha. Alam niya yung limitasyon niya, alam niya yung ginagawa niya na hindi kanya, hindi niya pinapakailaman mga kabayan. O, di ba? So ganyan po mga kabayan, nakakatuwa. Kaya alam din ng may-ari na hindi siya nangingialam dito sa mga kahit anong klaseng puno. So lagyan na natin ng tubig, medyo damihan natin ng sabaw kasi bukas pwede niyang initin yung sabaw. Alam ko, kaya pala dati. So ayan po mga kabayan, ito lang po, simpleng tinulang manok na may sayote at dahon ng sili at may ayan po mga kabayan, biniling ko kay Kuya Oming noong nakaraan yung naggulay tayo, ay nagbangos, sinigang bangos mga kabayan, nilagyan natin ng kangkong. So may sobra po doon, pati yung mga tangkay, ito po yon. Kasi sabi ko, Kuya Oming, sayang naman to ang tataba, itanim nyo. So tinanim nga niya mga kabayan. O di ba? Mas matutuwa dito yung may-ari o yung caretaker ng lupa pag nakita dito na malinis, masino, wala namang ginalaw ng mga puno, no? Ay plus ito pang makikita itong mga gulay-gulay dito, nakakatuwa. Matutuwa yung may-ari, no? Hindi lang para kay Kuya Oming itong mga tanim niya. Pag napasyal yung may-ari o napasyal yung caretaker, pwede pang mahingi, no? At mabigyan pa ni Kuya Oming. So ganyan po mga kabayan. Ito rin po tayo mga kabayan kasi siyempre dinalhan natin ng radyo Kuya Oming para meron kay libangan. Meron kayong pinapakinggan, may libangan, no? Tapos hindi kayo maiinip. So ayan, di baterya mga kabayan, siyempre walang kuryente. Ayan. Oh. Salamat sa panonood. Meron kaming ginawa na special na video. Hindi ko pa tinaas yung antena. Kasagap kaagad ng Palabas ngayon. stasyon. Next week po, dahil bibigyan daw po natin ng una prioridad. Siyempre, ang mga pagbabalita natin. Kasi nga po, nakakaranas. May tayo ng FM, pagbabalita may ngayon. EM. Pero tuloy pa rin po ang programa Tapos, po natin. pag i-on mo yung flashlight, Kaya ayan. Teleradyo, May TV, flashlight bago ng din. I-off mo yung flashlight, ayan. Kung gusto nyo rin po AM, pindutin nyo lang po dito yung AM, ha, kabayan, na ilagay natin doon sa extension ni Kuya Oming. Kailang po, yung extension niya naudlot, hindi na po niya tinuloy, no, ibinalik niya sa dati. So ang mangyayari na lang po, itapal natin doon sa original na ginawa niya. So ito po ang mangyayari. Ayan po, umulan na. So ito yung itatapal natin doon para magkabilaan ay meron ng trapal. So ito yung sinasabi ko mga kabayan na hindi pinapakailaman ni Kuya Oming, yung mga maliliit na mga ipil-ipil dyan o anong klaseng puno na nandito sa likuran ng bahay niya. Wala ka makikita na nagtapas siya dyan, no, o kinalbo niya yung mga puno dyan. Hindi po. Doon po niya kinuha yung iba. Katulad nun, no, may natumba doon, ay nagkuha siya ng mga sanga, ng mga alatires,
o yung mga iba na nabali mga kabayan tulad nun, no, nandoon. So pinagkukuha niya yon. Kaya ito lahat nabuo sa mga sanga-sanga ng ipil-ipil at alatiris. Tarik. So, sanipwersa na yung tatlo kasi paparating na yung ulan. Yung hangin, ayan, malakas na rin. Oh. Ay, Diyos ko po, Panginoon. Kung babagyo man, ay kunti lang. Huwag naman masyadong malakas, ha? Hindi namin mapipigilan, Lord. Kung talagang yan ang gusto nyo pong mangyari. No, yung init nga, hindi namin napigilan. Akala namin hindi na uulan, pero umulan din. So ngayon naman, umulan, hindi rin namin mapipigilan. Kung may bagyo, hindi rin po namin mapipigilan. Salamat na lang kung ano mga dumating. Talagang wala kaming magagawa. Prayer na lang po yung aming magagawa sa inyo, Panginoon ko. Ito na. So ayan po mga kabayan, umaambo na talaga. Natapos na rin natin paglagay ng trapal yung palibot. So okay na. May sobra po dito mga kabayan. Iwanan na lang po namin ito para pag lumakas yung ulan, no? Hindi natin alam kung sa paparting may ulo. So bahala na si Kuya maglagay dyan. At least may nakahanda. So ngayon, pakainin natin si Kuya. Ayan yung kanin natin. Ayan yung kanin natin. Ang paborito ni Kuya ay may sabaw. Marami kasi talagang nakadami si Kuya ng kain nung nakaraan kasi may sabaw. Hawakan niyo po muna yung kanin. Oh. Sayote. Kuya Uming. Oh. Tipid pa naman kayo sa ulam. Gusto puro sabaw. Tapos, Kuya Oming, yung pong kalimutan maghugas ng plato, ha? Okay na po, Kuya Oming. Refill ng sabaw. Tamang-tama, dinamihan ko yung sabaw. Uhaw na uhaw si Kuya Oming sa mga ulam na may sabaw po mga kabayan. Ang sarap pagluto na magluto. Dahil masarap din kumain yung taong nilulutuan mo. O yan, higop kasi habang mainit-init pa. Mainit yung kanin, mainit din yung sabaw. Kanin. Ayos na? Masarap kumain si Kuya Oming mga kabayan basta meron lang ding ulam na masarap-sarap, no? Kaya sabi ng mga kapatid o sabi ng nanay, malaking tao, matangkad, nakita naman natin, matangkad, malaking tao. Ngayon nagtaka sila, nagulat sila na super payat na daw ni Kuya Oming.
No, kung ganito, continuous yung kain ni Kuya Oming mga kabayan, babalik yung dati niyang katawan. Yung sigla, no, yung laki ng katawan niya, babalik kasi maayos at masarap siyang kumain. No, kailangan lang talaga niya na tuloy-tuloy yung ganyang kain mga kabayan para makabawi. No, syempre, Diyos ko, buong maghapon o ilang araw, hindi ka makakain ng rice or hindi ka makakain ng mga masasarap na ulam, puro mangga o ano lang diyan na madampot o maibigay sa mga mag-abot sa kanya. Wala talaga mga kabayan. O umulan, lumakas na yung ulan mga kabayan. Dito wala tong trapal dati. Kung hindi natin nilagyan, dito tayo magsiksikan. So, buti lang kahit papaano ay in-expand natin yung trapal, kaya hindi tayo mababasa dito. Sakto lang din ay okay na po doon. Meron pa yung may kawali pa kuya. Tapos huwag nyo pong itapon na yung tubig. Iyaan nyo po lang ganyan kasi pwede nyo pagbugasan ng kamay niyan pag mayroon kayong mahawakan na marumi. O, okay na po yan. O, lagay nyo po sa loob. Ipahid nyo po doon. Ito o. O. Yan, ito lang. Kabalik ka. Ini tublok meron po sa iyo. Yan, ang side nyo po doon. May kutsara pa kayo sa ano nyo, sa bulsa nyo. So ayan po mga kabayan, meron po tayong sponsor para po dito kay Kuya Uming na si Ma'am Pauline Cervantes po mga kabayan. Nagpadala po ng 1.5 kasi nakita nga po ni Ma'am Pauline na walang gamit nung unang-unang vlog natin ni Kuya Uming na puro pulot yung mga gamit niya tulad ng pinggan. Hindi ko na nakikita kasi pinatapon ko na sa kanya doon. Tapos yung mga kaldero na walang mga takip, no? Pero hanggang ngayon ay okay naman, magagamit yan basta nabilhan na natin ng mga gamit. So ngayon yung 1.5, sabi ni Ma'am Pauline, bahala na kung ano pang ibang gamit ni Kuya Oming na kailangan dito. So okay naman na yung sa gamit dito sa loob ng bahay. Binili namin ng trapal.
no? Isang malaking trapal hinati namin. Nilagay namin doon sa gilid niya. Yun dapat ay ipangtapal natin o pangbubong doon sa extension niya. Kailan po hindi na po natuloy, no? Sinirado niya doon kasi sabi ko nga sa kanya, hindi na kailangan malaking-malaki, dagdag pa siya extension kasi marami na siyang lilinisin, no? At marami ng trabaho. Kaya tama na yung ganyan. Total, mag-isa na naman siya. At least, ay hindi na siya mahihirapan maglinis, no? At hindi na siya mahirapan sa kagagawa doon. Kaya okay na po yon. So ngayon po, yung 1.5, binilan natin ng trapal. Tapos bumili din tayo ng pagkain. Tapos bumili din tayo ng radyo. And then mag-abutin ako. Kasi hindi na sabi ni Kuya sa akin noong nakaraan nang wala na siyang kape. No? Kaya ang ginawa niya, ito na lang, yung kanin. Ayan, tinutong niya, ginawa niyang kape kanina. So, ang gagawin natin ay mag-iwan na lang muna tayo ng pambili-bili ni Kuya ng kape. Maraming bigas, may mga dilata pa doon. Tapos yung ulam, pagayang-ganyan naman tayo. So, bigyan muna natin ng 300. Kape lang naman bibilhin. Madalas naman tayo dumadaan dito. At para makontrol din yung So, ito lang muna ang ibigay natin. Kaya maraming salamat po, Ma'am Pauline Cervantes. Nakabili tayo ng radyo, nakabili tayo ng trapal, nakabili tayo ng ulam, tapos nagbigay tayo ngayon ng pambili-bili ni Kuya ng kape para pagdating o pagbalik natin ulit dito sa kanya, bibili tayo ng kape, Kuya. Pambili-bili nyo po ng kape, ha? Po mga kabayan, muli maraming salamat po, Ma'am Pauline Cervantes, sa inyong ginintawang puso. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Naway bigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Naway bigyan po tayo ng mahabang buhay. Pang sa ganon, marami po tayong matulungan na gaya ni Kuya Domingo. So mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare o subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye po, Kuya Oming. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Hey there. Subscribe to my channel. Aquino Talita. Lori Aquino Talita.